Iginagalang ko po ang paniniwala ng mga tao sa Diyos kahit anong religion pa ang meron sila. Pero isa po akong non-believer, hindi po ako naniniwala na may Diyos talaga. Tawagin na lang natin siyang Maria. Siya po ay 19 years old at galing sa isang katoliko at religious na pamilya. Masasabi niya daw na religious ang kanyang pamilya dahil palagi daw silang nagdadasal isa-isa sa loob ng kanilang bahay. Palagi daw silang nagpapasalamat sa Panginoon at opo, nagdadasal daw si Maria noon. Hindi naman daw mahilig humiling si Maria, ang hinihingi niya lang daw ay gabay. Dahil ang gusto niya lang naman daw ay healthy at safe silang lahat. Pero habang tumatanda daw si Maria ay nag-uumpisa na daw siyang questionin ng mga bagay-bagay. Sobrang dami niya daw na-realize, sobrang dami niyang tanong at naghahanap na daw siya ng mga patunay at ebidensya. Kasabay daw nito yung mga pangyayari sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang madaling araw daw ay naglalaro si Maria ng ML. Nag-chat daw po siya sa word chat at may nakapansin daw sa kanyang isang lalaki. Natawagin na lang nating Joseph at ang sabi daw sa kanya ni Joseph ay ang ganda naman ng pangalan mo, sana kilala mo ang Panginoon. Nagulat daw si Maria pero nagpasalamat siya at sinabi niyang pasensya na atheist po ako, hindi po ako naniniwala sa kanya. Hanggang sa humaba daw po ang usapan nilang dalawa ni Joseph at naging interesado daw po ito at nakapag-usap na sila sa social media. Hindi raw basta-basta nagbibigay si Maria ng account niya sa social media pero iba daw talaga ang pakiramdam niya kay Joseph. Dahil nagkwento daw ito sa kanya na dati rin daw siyang nawala ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Pero nung tinignan daw ni Maria ang account ni Joseph ay dito niya nakita na sobrang religious daw ni Joseph at sobrang tagal na. Maaga daw kasing naulila sa ina si Joseph na pariwara daw ang kanyang buhay at nawala ng direksyon. Kaya sinubukan daw niyang magbalik loob sa Diyos at hindi naman daw siya nabigo. Simula daw kasi na nagbalik loob si Joseph ay pakiramdam niya gumaan ang kanyang loob at sobrang gusto niya daw makausap si Maria tungkol sa mga religion. Gusto daw ipaalam sa kanya ni Joseph kung paano binago ang kanyang buhay ng Diyos. Halos parehas daw sila ng mindset ni Joseph kahit matanda pa ito sa kanya ng ilang taon. Parehas din daw silang business-minded at parehas daw silang magaling humawak ng pera. Ang kaibahan lang daw nilang dalawa ay hindi na nag-aaral si Joseph dahil pinili daw nitong palaguin na lang ang kanyang negosyo. Guwapo daw si Joseph at maganda rin daw ang kanyang pangangatawan. Palagi daw siyang sinesenda ng mga biblical stuff. Natakot daw nung una si Maria dahil nalaman niya daw na parehas lang sila ng lugar na tinitiran. Kaya simula daw noon ay iniwasan niya na si Joseph. Hindi niya na rin daw po sinisin ang kanyang mga chat. Hanggang sa nalaman daw po ni Maria na binawian na ng buhay ang ama ni Joseph. At lumipas lang daw ang ilang buwan ay binawian din daw po ng buhay ang kapatid ni Joseph. At kasabay din daw nito, muntik na daw mapahamak si Joseph sa isang iskinita malapit sa itinayo niyang negosyo. Hindi pa naman daw ganun kalakas ang negosyo ni Joseph pero ito lang daw po ang kanyang kinapitan. Sa dami ng pangyayari sa buhay ni Joseph, iniisip daw po ni Maria kung papaano niya ito kinakaya lahat. Sa araw-araw daw po kasi ay humahanga si Maria sa pananampalataya ni Joseph. Palagi daw kasing sinasabi ni Joseph na mga challenge lang yon at sinusubok daw ang kanyang faith at paniniwala sa Diyos. Naiinggit ako sa kanya, Ate Charis. Inggit na hindi naman sa masamang bagay. Pero yung inggit na sana ganun din ako. Gusto kong maging kagaya niya kasi siguro parang ang sarap ng pakiramdam na may kakapitan ka kahit gaano kagrabe yung mga pangyayari sa buhay mo. Mahal ko po ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos dahil alam kong mababait sila. Dahil hindi lang sila gumagawa ng masasamang bagay nang dahil lang sa takot sila sa Diyos. At kaya sila gumagawa ng mabubuti dahil alam nilang yun ang dapat. At kahit atheist po ako, matino po ako, nire-respeto ko po ang lahat ng religion. Never po akong nakipag-away o nagmock ng kahit anong religion. Dahil iginagalang ko po ang paniniwala ng mga taong nasa paligid ko, kanya-kanya naman po tayo ng pinaniniwalaan. At kung saan church man ako ayain ng aking mga kaibigan, ay sumasama naman ako at nag-e-enjoy ako talaga. At kahit atheist po ako, pinapayuhan ko ang aking mga kaibigan na nawawala na ng pag-asa sa buhay na panghawakan nila ang mga Diyos nila. Humingi kayo ng kapatawaran sa Kanya at magpasalamat. Dahil naniniwala ako na doon sila humuhugot ng lakas, doon po kasi sila naniniwala. Mahilig din po ako magpinta ng mga cherubim at heavenly creatures. Dahil sobrang in love po ako sa idea at concept ng Katoliko kahit ito yung religion na may pinaka-dark history para sa akin. Sobrang daming beses ko na pong sinubukan at merong mga pagkakataon na sobrang lapit ko ng maniwala at pakiramdam ko ay bumabalik na ang faith ko sa Kanya. Pero bumabalik din ako sa isipin na hindi talaga siya totoo. Ang hirap kasi talagang maniwala kung totoo siya dahil hindi ko alam kung talagang nag-e-exist ba siya. Gusto ko ulit sana maniwala at bumalik ang faith ko sa Kanya pero sobrang hirap. Gusto ko po sana ng advice at guidance na rin paano ko maibabalik ang faith ko sa Kanya. Ang bigat lang po sa damdamin dahil wala pong ibang nakakaalam nito kahit ang aking pamilya. Dahil sobrang religious po nila at naniniwala sila sa Diyos nila. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Alam mo Maria, hindi ako yung tamang tao para magsabi sa'yo ng mga salitang to. Ang masasabi ko lang, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon
Panginoon, huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Dahil itinuturing tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa mga mabubuti nating nagawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Kasama sa pagtitiwala sa pananampalataya natin sa Panginoon ay nakakaramdam tayo minsan ng pagdududa o pag-aalinlangan. Dahil ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang mga bagay na inaasahan, katiyakan at kasiguraduhan sa mga bagay na hindi natin nakikita.